Disclaimer: this video is for news commentary, public discussion, and educational purposes only. Some clips are used under fair use. All rights belong to their respective owners. Kasi tingnan nyo naman kasi kung magsalita. Tingnan nyo Kang Rodrigo Roa Duterte. That's my... Sabay, Rodrigo. Parang kambing. Cheryl patay ang political vlogger na si Mima Alicia at kritikal naman sa tama ng bala ang live-in partner nito matapos pagbabarili ng riding tandem sa harap ng kanilang bahay sa Caloocan. Tangina mo, Sara! Tangina mo, Sara! Tangina mo, te! Magnanakaw ka! Grabe yun! Tangina! May basketballista ka daw! May tomboy ka pa! Tangina! Sara, tangina mo! Tangina mo! Utang ina mo talaga, Sara Duterte. Ano naman tong kumakalat na balita? Lahat na lang pinarir mo. Tang ina ba naman mga minamahal? Imagine nai-issue ka na sa pagnanakaw. Kaya nga nai-impeach. Nai-issue ka pa sa panggagancho, pagta-travel, gamit ang pondo ng bayan. Isang malungkot at nakakagulat na balita ang gumulantang sa social media. Isang kilalang political vlogger ang naiulat na nasawi matapos ang isang pamamaril. Kilala ang vlogger sa kanyang mga content na kritikal sa iba't ibang personalidad sa politika, kabilang si Vice President Sara Duterte. Dahil dito, marami ang nagtatanong at naglalabas ng kani-kanilang opinyon sa social media. Ngunit bilang mga responsableng mamamayan, mahalagang maging maingat tayo. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na pahayag mula sa mga otoridad na nagpapatunay na may kaugnayan sa politika. Ang insidenteng ito, patuloy pa ring iniimbestigahan ang tunay na motibo at ang mga taong posibleng sangkot. Sa panahon ngayon, napakadaling gumawa ng mga haka-haka at magturo ng sinuman nang walang sapat na ebidensya. Ngunit ang katotohanan ay dapat manggaling sa resulta ng isang patas at masusing imbestigasyon, hindi sa mga chismis o viral na posts. Isa rin itong paalala sa lahat ng content creators, vloggers at social media personalities. Ang kalayaan sa pagpapahayag ay may kaakibat na responsibilidad. Mahalaga ang maingat na pananalita, paggalang sa kapwa, at ang pagtiyak na ang impormasyong ibinabahagi ay batay sa katotohanan. Sa huli, anuman ang ating paniniwalang pampolitika, walang sinuman ang dapat maging biktima ng karahasan. Ang ating hangarin ay hindi ang maghusga, kundi ang hintayin ang katotohanan at suportahan ang paghahanap ng hustisya sa tamang proseso. Makiramay tayo sa pamilya ng biktima at ipaubaya natin sa mga otoridad ang paglalabas ng mga opisyal na resulta ng kanilang imbestigasyon.